Ola from Barcelona. Today, dadalhin ko kayo sa shop namin at ipapakita ko sa inyo ang mga ginagawa namin tuwing Wednesday. Sa mga nanonood din ng vlog ko, alam nyo naman na gumagawa kami ng mga hams. Ito ay ang turkey ham at ganito namin sila ibenta. May nag-order kasi ng sandwich kaya ito si Marta. Inaalis niya yung balat ng bull black kasi di nila kinakain yan. Sa mga interesado kung paano malaman ang paggawa ng hams and cold cuts namin, check nyo na lang po yung mga vlogs ko. Ganito naman ay itsura ng mid section namin sa store. And gumagawa kami ng base ng cake today. From this base, pwede kami gumawa ng iba't ibang shape like round cakes, heart-shaped cakes, rectangular, basta kahit ano. Algiras? Yan, ang paa ng baboy. Nagbibenta na rin kami ng cooked food kasi marami rin talaga mas pinipili na bumili na lang nito kaysa magluto sa bahay. Mga croissants namin, ayan yung mga croissants namin. Yung mini croissants, ayan sila. Ayan. Ano siya, itim na dahil luma na siya. Pero malinis sila lahat ha. Tapos nalagyan namin ng paper, ganyan. Mag-add na lang ng butter sa taas and sugar. Ayan, ang dami. Dito naman sa tabi may nakita kong cake na in-order ng isang client na si Axel. Ang weird ng design. First time ko makita ang design na to. May whipped cream siya at saka strawberry. Yan yung mga chocolates na kinakain ko. Nandito lang. May white chocolate and black chocolate. Ito naman ang libre. Ito naman tinatawag nila na libre. Meron siyang cheese and ham sa loob. Tapos sa takpan. Tapos i-coat nila with breadcrumbs. Ito naman yung slicer namin ng karne. Dapat talaga maingat sa paggamit nito kasi talaga namang, kita nyo naman, pwedeng maputol ang kamay nyo dito. Ayan, inaalis na niya yung cake sa tray kasi ipifreeze niya yan. Paikot-ikot kasi ako sa shop kaya putol-putol yung video natin. Ako naman yung gagawa ng Filipino food today. Maglalaga muna ako ng itlog ngayon para sa garnish ng pancit ko later. Ito naman yung asawa ko, binavacuum na niya at tinatakpan na niya yung mga pagkain na luto na ibinebenta din namin sa shop. After matakpan, lalagyan namin sila ng logo, titimbangin isa-isa tapos lalagyan ng price tag. Nagdatingan na rin ang mga hiwang fresh meat namin na niready ni Carmat ng assistant niya sa production area. Mas maaga silang pumasok kaysa sa mga workers dito sa shop. Para maaga pala meron na kami maibenta. Ayan, nandito din yung mga cold cuts na pinakita ko sa inyo sa mga vlogs ko. Inire-ready ko naman ngayon ang mga gagamitin kong ingredients sa ating Filipino food. Ito naman sister-in-law ko, siyang in charge sa mga gastos, at kita at organization ng shop namin. Nagbibenta rin kami ng Asian noodles bukod sa pansit, lasagna, at ito naman baker namin nag-iimbento na naman. Itong cake na to daw ay merong raspberry jam, coconut, truffle, at diabetes. Nagbebenta rin kami ng kabayan dito. De joke lang. Ano yan? Ang tawag nila dyan ay Magdalena. Pero para magkalasa lang sila. Pero ito less sweet. Ayan, luto na ang paa ng baboy. Ayan, luto na sila. Sarap. Naku, baka masira. Ayan, ganyan. Ganyan ang tsura niya. Ayan. Di ba mukhang masarap talaga? Ang haba na pala ng video natin kasi ang dami-dami nilang ginagawa dito. Hindi talaga kasya sa 5 minutes video. Ito nga sa Chef Jama, gumagawa naman siya ng macaron with bolognese. Ito ay cold water. Papalamigin niya yung macaron ng mabilis para hindi ma-overcook. Tapos lalagyan niya ng olive oil para hindi magdikit-dikit. Ito naman ako, tumutulong na rin sa kanila. Ang sikreto talaga ng mga pagkain dito para tumagal is kailangan mo silang palamigin ng mabilis.
Si Kuya naman ang in charge sa kalilinis ng aming tools and equipments at sa shop na rin. Ayan, kapag malamig na yung putahe namin, tatakpan na kagad sila gamit ng bago naming vacuum machine para mas matagal ang shelf life. May mga araw talaga na hindi namin nabebenta lahat ng tinapay, so ito na lang ginagawa namin. Pinatutuyo sila tapos gumagawa kami ng breadcrumbs. Silipin natin kung saan nakatago yung mga cake. 4 yung freezer namin ng cake. Sa labas ng shop meron ding 2. So punong-puno talaga yan. So dahil maraming ang trabaho dito, kailangan talagang aware ka at kailangan talagang magaling ka mag-multitask at kailangan gumamit ka ng timer para hindi masunog yung ginagawa mong isa habang chine-check mo yung isa. Gets nyo na yan. Ito naman yung bolognese para sa macaroni pasta natin. Nagluluto naman ako dito ng ginataan. Ito na lang yung na-videohan ko kasi kapag Wednesday talaga napakaraming trabaho. So yung ending na lang ipapakita ko sa inyo kasi nakita nyo na naman yan sa mga vlogs ko. Yung ginataan ko makulay kasi kapag mas makulay, mas mabenta. Yung pansit naman, hiwalay namin silang lutuin. Yung noodles separate din para makontrol namin yung cooking time ng noodles at hindi ma-overcook. Tapos saka na lang namin sila i-mix. Close ng shop namin kasi nagko-close sila ng 2 p.m. Pero nandito pa rin kami, tinatapos namin itong Filipino food. Ginagawa naman namin dito ay fried rice with egg. Ito na yung rice na niluto namin kahapon. Nilagay na lang namin sa chiller. Hindi ko na naipakita sa inyo lahat ng mga ginagawa nila today kasi nga busy din ako. So next time na lang. After nito magla-lunch na kami tapos maliligo na rin kami para sundin ng mga bata sa school. So pinakita ko sa inyo yung mga usual na ginagawa namin tuwing Wednesday. Iba pa yung mga ginagawa namin sa iba pang araw. So guys, hanggang dito na lang ating video for today. See you on my next vlog. Adios!